Nung pauwi na kami galing sa kaibigan namin, paglabas namin ng bahay nila, sobrang foggy. Yan daw yung ilan sa mga sign na malapit na naman mag-snow. Kung sa Pinas ang nagkukos ng zero visibility ay bagyo o tubig, dito naman haze. Pero kinabukasan maganda naman yung sikat ng araw. Kaya lumabas muna kami, nakikisakay lang kami sa kaibigan namin kasi wala pa kami sasakyan. Mahirap kasi dito guys, magmamasyal ka na wala kang sasakyan, lalo na kung may kasama kang mga bata. Then after a week since nagkaroon ng haze, pagkising ko sobrang white na naman sa labas. Ibig sabihin nag-snowfall siguro kaninang madaling araw or kagabi, and until now nakikita nyo meron pa rin siyang snowfall pero maliliit pa lang. Kahapon yung mga roof nila clear na yan kasi umaraw, so nalusaw yung mga snow. Pero ngayon puno na naman, and even yung road, hindi pa nakiklear yung mga snow. So ibig sabihin kanina lang nag-snowfall. Then until afternoon, medyo dumilim yung paligid kasi lumalakas na yung snowfall. Para nang may bagyo, pero hindi pa daw ito yung snowstorm kung tawagin nila. So up to now, hindi pa naman namin siya na-experience. So kinabukasan nag-snowfall uli, madaling araw to. Ito yung nilalakad ni Jay papunta sa train station pag pumapasok siya sa work. Sabi niya hindi naman daw ganun kalamig, pero after ng snowfall saka pa lang yan lalamig. Ayan, gabi na naman, pero maliwanag pa rin sa labas, hindi dahil maraming lights, kundi dahil puno na naman ng puti sa paligid. So parang may instant liwanag kami dito kapag may snow. With instant aircon na rin na hindi mo nakokontrol ang lamig. Nitong last week of January, araw-araw na siya nag-i-snow. Palakas na rin ng palakas, pero tuloy pa rin ang buhay dito. Hindi na po-postpone ng work, hindi rin na po-postpone ng classes. Siguro dahil normal life na sa kanila yon, since Calgary is one of the snowiest cities in Canada. And sabi rin sa balita, initong last days of January 2023 na i-record yung pinakamataas na naging snowfall. Umabot daw siya ng 33 centimeters. So paano kaya yun? Ganito kaya yun? Or ganito? Kapag nag-i-snow, expect mo na to sa sasakyan mo. Hassle din yan para sa mga babiyahe kasi kailangan pa nilang i-brush yung windshield and windows nila bago sila umalis. Tapos imagine nyo yung pick-up kung napuno ng snow. Uy, ang bilis niyang tumakbo. Sana all hindi nadudulas. Tapos ito yung mga heater na ginagamit dito kapag winter. Hindi naman yata siya nagkukos ng pollution. So far naman, malinis pa rin yung air. Hindi naman umiitim yung bugor namin. Hello guys, ang ginaw ngayon. Nag-i-snow ngayon. Ang lamig. -10. Oh. Gusto rin pala niya mag-vlog, hindi nagsabi. Ito daw yung nilalakaran niya kapag papasok siya sa work. O ayan na naman siya. Pero siguro dahil sobrang lamig, hindi na nakapagsalita. Nagpakit na lang siya sa camera. Ganito pa lang daw yung road na naglakad siya ng umaga. Pero nung pauwi siya, ganito na siya kakapal. After 2 weeks of waiting, na-release na rin driver's license niya. So pwede na siyang mag-drive. Nakabili na kami ng sasakyan namin, pero dahil sa street lang kami nagpa-park, hindi rin siya nakaligtas sa pagbabrush ng sasakyan. Tapos tinawagan ko siya niyan. Sabi ko, huwag mo rin kalimutang i-brush yung mga ilaw. Masunuri naman siya, bumaba siya. Nakabinrush niya bago siya bumiyahe. Kung before, mahigit 1 hour, umaalis na siya ng bahay bago yung pasok niya. Ngayon, kahit 30 minutes earlier na lang, pwede na. Hindi na siya malilate kasi hindi na siya nagko-commute. Kaya malaking bagay yung may sariling sasakyan dito guys, kasi malaki rin yung natitipid mo sa oras. Ayan na, nag-start na, aalis na siya. Bye pa! Love you!